Eto mga kababayan, Jay Guevara ng Banateros may naaamoy di umano'y lokohan o sunugan sa House of Representatives. At Jesus Busiduque may matinding ibinulgar sa parteng Ilocos Norte. Uy, nabalitaan nyo ba? Nagkakaroon daw ng sunog sa Congress. Dahil eto daw si Boss B ay naghahari-harian. Ultimong mga matatandang mga congressman ay gustong pasunurin sa kanyang tumbong. Palupit ng palupit si Boss B, ah. Oo, grabe, naghahari-harian ka dyan. At ayun nga, nagkakaroon ng sunog at medyo nagkakaroon ng kampihan na sa Congress. No, nagkakaroon na ng kampihan sa Congress at yung ibang mga kongresista ay napag-iisip-isip na umalas na kaya tayo. Or parang napapaisip na sila na tayo ay parang hindi na tama tong ginagawa sa atin, ginagawa tayong puppet. Tapos bandang huli tayo yung gagawing panakipbutas at display sa mga kawalangyaan na hindi lang naman tayo yung gumawa kundi pati rin sila. Pero ito real talk talaga to. Sa oras na magipit na etong si Boss B, si Ngagba, si Ma'am Shitars at si Tamba, kayong mga kongresista ang una nilang gagawing panakipbutas sa mga isyong kakaharapin nila. Totoo yan. Kayo mismo ang gagawin nilang panakipbutas, kayo yung pagmumukay nilang masama at sila naman ay magpagmumukay nila ang sarili nila na mga maayos at mabubuti sa bansang Pilipinas. So sa madaling salita, ginagamit lang kayo at nagpapagamit naman kayo. Kaya kung ano man yung pagpupulong nyo na ginagawa nyo dyan at hindi nyo na kaya yung ginagawa sa inyo, sa dami-dami dyan, ilang daang kayong mga kongresista, ilan lang naman tong mga sinusunod nyo na ginagawa nyong bossing. Kaya nga nyo pabagsakin yung mga yan. Kahit na yan, dyan na kayo tinubuan ng puting buhok sa pagiging kongresista, nagpapa-under kayo sa bayot na di ko alam kung bayot ba hindi ko alam kung lalaki ba o ano na kongresista na yan si Boss B. Nagpapakontrol kayo dyan. Pag hindi na kaya, kalas na. So yan lamang mga bali-balita mga banateros to na nagkakaroon ng sunog sa House of Representatives. Pero masaya to. Diba? Kanina may vlog tayo na magkakaroon na ng traiduran sa palasyo. So kung magkakaroon din ng traiduran sa House of Representatives at mas dumami ang kanilang mga kalaban doon, maganda to. Bandang huli, baka magsanib puwersa ang mga congressman na ayaw na sa patakaran ni Boss B at baka si Boying Remulla, Ombudsman Boying Remulla or yung iba pa na mga naiisip or nababalita ang pwedeng tumraidor sa mga Marcos, baka magsanib puwersa. Maganda to mga banateros. So kayo, nabalitaan nyo na ba yan? I-comment nyo ang opinion nyo. Magkakaroon na ba ng traiduran? Totoo bang may sunog sa House of Representatives? Naku po. Comment nyo yan. May isang video na naman tayo pero ito, very controversial ito. Dahil ito yung naging dahilan kung bakit binisita ni Vince Dizon at hindi siya nagmura, hindi siya nagalit sa mga tulay sa Ilocos Norte na si Super Mario lang ang makakatawid. Panoorin natin to hindi pa tapos na tulay. Ayan, di ba? Yung tulay, hindi pa nagagawa. Pero sabi sa mga report, eto ay tapos na. Di ba? Kita ninyo? Ganon kagaling. Meron din dito parang flood control sa banda rito. Ini-inspeksyon sa buong bansa ni Vince Dizon yung mga tulay. In-inspeksyon niya yung tulay sa Bicol. Pumunta siya ng Negros. Pero dito mismo sa bayan nyo, sa Pidig, Ilocos Norte, sa barangay
Tononton. Ayan. Tulay, hindi pa tapos. Paano? Hindi pa rin tapos ang mga tulay na yan hanggang ngayon. Pumunta dyan yung mga vloggers ni Marcos. Pumunta rin dyan mismo si Vince Dizon at nag-inspeksyon. At sinabi niya nga, phase 1 pa lang daw yan. Eh kung phase 1 pa lang yan, eh bakit nasaan na yung phase 2? O, di ba? Bakit hindi pa yan napupunduhan? Bakit hindi pa yan natatapos? Pag nakita mo kasi, mayroong na mga nakaredy doon na mga ipapatong na lang, na mga simento, na mga prefab. Kung phase 1 lang yan, hindi dapat umabot sa ganun. Ayon sa mga dokumento na nakalap namin, yan ay for completion of a bridge project. Eh wala eh. Hindi na complete, naging incomplete. Kaya pag pupunduhan yan uli, magkakaroon ng problema. Pero sa bagay, sanay naman sila. Sa flood control nga, nagdodoble-doble yung pondo sa isang proyekto. Dokumentado, mayroon din kami nun. O paano? Yung anomalya sa Ilocos Norte, hindi mapansin ng isang Vince Dizon at ni Ombudsman Boyeng Remulla. Pero yung sa iba, nako po, pansin na pansin nila. Eh paano? Kalaban kasi nila ang may hawak ng mga proyekto. Sayang ang bayot! Ayan mga kababayan, samantala may babala si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa sa mga aniyay Adictos Benedictos at sa mga magtutulak sa kanilang munisipalidad. So nag-ala superhero ang alkalde sa kanyang post sa Facebook. Sabay banat neto na Batman is back. So anong masasabi nyo sa kredibilidad netong si Kerwin Espinosa mga kababayan? Sa ibang balita naman mga kababayan, binigyan diin ni Secretary Rubio ng Amerika na ang International Criminal Court umano ay hindi ito isang lehitimong international organisasyon na nag-aangking maaari di umano nila habulin maski hindi ka miyembro sa korte ng ICC. So kahit daw hindi nila sakop o hindi miyembro ng ICC ay maari nilang habulin kahit anong bansa pa yan. Kaya ang balita dyan mga kababayan mukhang hindi na magtatagal at bubuwagin na ng Amerika itong ICC. Kung saan pabor nga po sa atin yan nang sa ganon makakauwi na ng bansa si Tatay Digong Duterte. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po.